Dito pala nag-umpisa ang ating biyahe. At ang destinasyon natin, Ormoc City. So tulad ng dati, mag-isa na naman ulit akong babiyahe. So 5 AM na pala tong naging ride out ko na to kasi medyo na late tayo ng gising. So bali nandito tayo sa may edge sa Timog, dito sa Quezon City. Alright, let's go! Dito na rin pala ako ulit nagbukas ng camera sa may Lokban, Quezon. So dito ta pala tayo dumaan sa backdoor ng Laguna. Anyway, backdoor ng Laguna ang pinaka best way pala pagka medyo late ka nang aalis ng Metro Manila. So dito sa Atimonan, Quezon or sa Bitokang Manok, dito rin ako unang nagpahinga. Inatinat ng konti dahil ilang oras na din tayong bumabiyahe. So hindi na rin pala ako nagtagal dito at ako'y nagpatuloy na sa aking biyahe. Hanggang sa makarating tayo dito sa Gumaca, Quezon. Isa din tong lugar na to sa nagiging stopover ng mga biyahero dahil mula sa mahabang biyahe, dito natin makikita yung napakagandang karagatan. Na pwede kang mag-relax saglit habang pinagmamasdan ang hampas ng mga alon. Pwede rin tayong tumigil dito at magpahinga saglit habang naghahanap tayo ng magagandang kainan dito sa tabing dagat. Right, nandito na tayo sa Lopez, Quezon, dito sa may ginagawang Skyway. Dito rin madalas nagta-traffic tuwing peak season. Dito tayo inaabutan ng traffic, kaya sa ngayon medyo maaga-aga tayong bumiyahe para makaiwas tayo sa traffic. Magdoble ingat na lang po din tayo pag dumadaan tayo dito dahil dito sa parte na to marami pa talagang sira-sirang kalsada. So alas 10 ng umaga nang madaan tayo dito sa arko ng Calawag. So welcome to Calawag, Quezon. So tuloy-tuloy ko lang binaybay itong Maharlika Highway na to ng Quezon Province. So alerto na lang tayo lagi kapag dumadaan tayo sa mga ganitong kalsada dahil hindi natin inaasahan na may mga lubak tayong madadaanan. At higit sa lahat dito marami din tayong makakasabay malalaking sasakyan. So maraming beses nating dumadaan dito halos nakakabisado na rin natin yung mga daanan dito kung saan banday may mga sira-sirang kalsada. Minsan ganito ang sitwasyon dito sa Maharlika Highway na to. Marami tayong makakasabay malalaking sasakyan. So kailangan nating gumawa ng paraan. Kailangan nating sumingit para tayo mapunta sa unahan. Sa ganitong sitwasyon, kailangan nating mag-ingat, doble ingat dahil overtake tayo dito bandang kanan. Minsan din kasi mapapansin natin na mas malinis pa yung kalsada sa gilid kaysa dun sa gitna. Kasi dun sa gitna sira. Mapapayo ko na lang din sa mga motorista lalo't sa mga bumabiyahe ng nakamotor. Gaano man kaganda yung dinadaanan nating kalsada or nasa pangit man tayong kalsada dumadaan, mag-iingat na lang po tayo lagi sa lahat ng pagkakataon. Alright, nandito na pala tayo sa proper ng Calawag, Quezon. Ito yung marker na madalas natin makita nung time na nagbabas pa lang tayo galing Bicol papunta tayo ng Manila. Madalas nasisilip lang natin yung marker na yan sa bintana ng bus habang papunta tayo ng Manila. So ang gasolina dito may gitsandaan. So dito nga din ay napasilip tayo sa isang gasoline station at makikita natin kung gaano kataas ang presyo ng gasolina. Aray-aray man tayo sa presyo ng gasolina pero wala tayong magagawa, kailangan nating bumiyahe. Paglagpas pala natin ng Calawag marker, makikita natin to Iglesia ni Cristo na to. Yan ang isa sa mga palatandaan ko rito na kailangan mo na mag-slow down dahil sa unahan niya ng konti, may riles na nakausli. Ayun na kung hindi ka mag-iingat, malamang may kalalagyan ang motor mo rito. Habang tumatagal, palayo na tayo ng palayo sa Manila. Palapit na rin tayo ng palapit sa dulo ng Quezon Province. Bago tayo makarating sa dulo ng Quezon Province, kailangan mo munang daanan itong mga lubak-lubak na kalsada na to. At dito nga, unti-unting bumabagal yung takbo ng mga sasakyan dito. At kung kabisado mo na ang daan dito, isa lang ibig sabihin yan. Malapit na tayo sa arko ng Bicolandia. Bumabagal ang takbo ng mga sasakyan dahil yung iba
Nagpapapicture muna sila dito sa arko bago tumuloy sa kanilang pupuntahan. At muli sa ating pagdaan, welcome ulit sa arko ng Bicolandia. So dahil hindi naman tayo baguhang dumadaan dito, ay hindi na rin ako huminto para magpapicture ulit. Dahil alam ko sa sarili ko na mula sa lugar na to, malayo pang ating lalakbayin bago tayo makarating sa aking destinasyon. Mula sa arko ng Bicolandia, ito ang unang checkpoint na madadaanan natin pagpasok natin ng Kabikulan. So pagdating nga natin dito sa Tabogon, madadaanan natin tong lubak-lubak na kalsada na to. Lubak-lubak na isa lang ang ibig sabihin. Welcome to Bicolandia. Pero ano man ang kondisyon ng mga kalsadang ating dadaanan, magpapatuloy pa rin tayo sa biyahe. Malayo ang biyahe, na halos biyahero lang din ang nakakaintindi kung bakit natin to ginagawa palagi. Sa sobrang layo nga daw na pinupuntahan natin ay nakakapagod, sabi ng iba. Pero para sa akin, dito ako nakakapag-relax habang bumabiyahe ng malayo at ninanamnam ang magagandang tanawin na ating nadadaanan sa iba't ibang lugar. Alas 12 na pala ng tanghali nang makarating ako dito sa crossing ng Andaya Highway dito sa Tabogon. At mula nga dito, babiyahe pa tayo ng 342 kilometers bago tayo makarating sa Matnog, kung saan tayo tatawid papunta ng Samar. Aabutin pa tayo ng mga 6 na oras bago tayo makarating sa Matnog. Ika nga, malayo na to, pero malayo pa ang ating pupuntahan. Hindi ako mabilis magpatakbo, pero hindi rin ako mahilig huminto para magpahinga. Tuloy-tuloy ang biyahe. Abutin man ako ng maghapon at magdamag sa kalsada. So bali binabaybay ko na ngayon ang Andaya Highway. Ito rin ang pinakamabilis na ruta kung ikaw ay papunta ng Bicol, Visayas at Mindanao. At dahil nga kumanan tayo doon sa Tabogon, ay madadaanan ulit natin ang Tagkawayan, Quezon. Tagkawayan, Quezon, na halos tumugma ang kalsada nila sa pangalan ng kanilang bayan. Ihanda mo na sarili mo dito dahil dito talagang tatagtagin ka ng husto. Ito na nga pala ang bayan ng Tagkawayan, Quezon. Ito yung dating tahimik na bayan na nadadaanan natin dito. Sa ngayon, ang dami nang nagsusulputang mga kainan dito. Nandito na si Jollibee, si McDonald at marami pa iba. Paglipas ng ilang minutong pagmamaneho, ay makakarating naman tayo sa bayan ng Del Gallego. At dito'y narating na natin ang bayan ng Del Gallego. Dito makakahinga tayo ng maluwag-luwag dahil maganda ang kalsada rito at maluwag. Ito naman ang sunod na bayan na madadaanan natin dito. Bayan ng Ragay. Marami pa ring lubak dito sa may Ragay, kaya mag-iingat pa rin tayo at huwag tayong kampante sa biyahe. Sa mga oras na to, halos 6 na oras na rin akong nagdadrive mula nung nag-ride out ako kanina. Ibig sabihin nun, sa loob ng 24 oras kabuuhang biyahe, 6 na oras pa lang ang ating natatapyas. Malayo na pero malayo pa. Malayo pero hindi pwedeng sumuko. Dahil sa dulo ng mahabang biyahe na to, nandyan ang aking pamilya na laging nag-aantay sa aking pagbabalik. Alauna ay medya na rin ng hapon nang marating natin ang boundary ng Lupi Camsor na to. Na kung hindi ako nagkakamali, ito yung huling bayan bago tayo makarating sa Sipokot. At sa haba ng biyahe ay hindi ko rin napansin na hanggang dito na lang din pala ang huling kuha ng ating camera. So alas 4 na din ng hapon nang makarating ako dito sa Ligaw Albay. At dahil nagtatago sa likod ng mga ulap na yan si Mayon, kaya hindi natin siya makita sa ngayon. Halos alas 5 na rin ng hapon nang makarating ako dito sa Daraga. Daraga Albay na ang susunod namang bayan ay Legazpi City. Legazpi City nga pala kung saang bayan ako isinilang. Dito rin pala ako lumaki at dito rin ako nag-umpisang mangarap. Nagtuloy-tuloy ang biyahe at halos kain lang din ang pahinga hanggang sa makarating tayo dito sa Daraga.
Dito na rin ako dumaan sa maliit na kalsada na to. Dahil dyan sa unahan ay kakanan na rin tayo dyan papunta na ng Sorsogon. Alas 5 ng hapon, binabaybay ko na ngayon ang Maharlika Highway papunta ng Sorsogon City. Dito sa Welcome Arc ng Sorsogon City, dito na rin ako inabot ng dilim. Nandito na tayo sa Sorsogon. At magmula dito, tatakbo pa tayo ng mahigit kalating oras bago tayo makarating sa port ng Matnog, kung saan tayo sasakay ng barko patawid ng Samar. At nadaanan din pala natin pang SM City Sorsogon kung saan tayo nagpahinga ng konti. Alas 8 na rin pala ng gabi nang makarating ako dito sa bilihan ng ticket dito sa port ng Matnog. So bali 1,350 na pala ang binayaran natin dito sa barko, lahat-lahat na dati 900 plus lang yan. At agad na rin akong tumuloy dito sa pier. Siyempre inspection muna bago tayo makapasok. At ang huli, kailangan natin patatakan ang ticket natin sa Coast Guard bago tayo makapasok sa barko. So bali dito pala natin matatagpuan ng opisina ng Coast Guard dito sa may dulo ng parking area, bandang gilid. Nandun ang office nila. At eto na nga, pagkatapos ng mahabang biyahe, nandito na tayo, sasakay na tayo sa barko. Dito kasi sa port ng Matnog, walang schedule ang mga barko. Hanggat may pasahero, hanggat may barko, bumabiyahe sila patawid. So bali Santa Clara Shipping Lines ang masasakyan natin ngayong gabi patawid ng Samar. At uulitin ko, sa Inmax natin 155, ang bayad ngayon ay 1,350 lahat. Kasama na po rider doon at additional charge kung meron tayong back ride. So bali nag-antay tayo pala saglit dito dahil naglo-loading pa sila. Yung mga motor kasi sa huli na yan pinapasok. Kung baga nandito lang tayo sa bungad. Finally, pagkatapos na maghapong biyahe, andito na tayo ngayon sa pier. So bali nag-aantay na lang tayo saglit bago tayo makasakay sa barko. Paglipat nga ng halos kalating oras, eto na, nakaakyat na tayo sa barko. Dating gawi, hanap tayo ng pwesto para makapagpahinga ng konti. Alright, bali alas 12 na pala tayo ng gabi. Nakarating dito sa Hubasan Port, dito sa San Isidro, Northern Samar. At pagkatapos ko ngang maayos ang aking mga gamit, ay agad na rin tayong dumiretso sa biyahe. Bali sakto alas 12 ng gabi nang ako'y umalis dito sa pier. Kung mapapansin nyo rin sa video ay ako lang talaga mag-isa at wala tayong makakasabay ngayon sa biyahe. Ganito ang buhay ng solo ride. Minsan may nakakasabay tayo sa biyahe, minsan mag-isa lang naman tayo sa kalsada. Sa umpisa ng ating biyahe dito sa Samar, may mga bahay pa tayong madadaanan at medyo maliwanag pa ang kalsada. Habang papalayo, ay ganito naman kadilim ang ibang lugar dito sa Samar. Sobrang dilim na halos liwanag na lang ng iyong motor ang iyong makikita. Dahil sobrang dilim, fast forward muna tayo. Pagkalipas ng mahigit isang oras, nandito na tayo sa Calbayog City. At dito nga naisipan nating mag-inat-inat ng konti dahil sa maghapong biyahe, inabot na tayo ng gabi at sigurado nga abutan na naman tayo ng liwanag dito pa rin sa isla ng Samar. So pagkalipas nga ng ilang minutong pahinga ay agad na rin nating binaybaya ang kahabaan nitong Calbayog. Mag-aalas 4 na ng madaling araw nang makarating tayo ng Catbalogan City. Dahil sa madaling araw pa naman at wala pang gaanong sasakyan ay naisipan natin dito na tayo sa sentro ng Catbalogan dumaan. Dahil siguro kung nataon na medyo maliwanag na tayo napadaan ng Catbalogan ay malamang doon tayo sa diversion road dadaan. Dahil doon dire-diretso lang ang biyahe.
Pasikat na pala ang araw pagdating natin dito sa Yabong Samar. Itong lugar din na to ang tinatawag na tahong capital ng Samar. Bukod sa bukid, dagat din ang pangunahing hanap buhay dito. Dito nga nagmumula ang produkto ng tahong na dinadala hindi lang dito sa mga karatig bayan kundi sa mga bayan-bayan dito sa Kabisayaan. Kung kagabi ay doon tayo sa Sorsogon nilubugan ng araw, ngayon dito naman sa bandang Western Samar tayo sinikatan ulit ng araw. Madadaanan din natin dito ang malapraisong lugar ng Franciscan Sister of the Divine Mercy dito sa Calbiga. At dito nga rin napahinto tayo saglit dahil may natanaw tayong sea of clouds dun sa malayo. Magagandang tanawin na dito lang natin sa probinsya makikita. Pasado alas 7 ng umaga nang marating natin tong bukana ng San Juanico Bridge, kung saan nandito na tayo sa dulo ng isla ng Samar. At ilang minuto na lang ang ating bubuuin ay makakarating na tayo sa isla ng Leyte. Sa haba nga ng aking biyahe ay halos paubos na rin ang battery ng aking camera. At sa oras na to, halos nasa 25 oras na akong nagdadrive ng motor. At mula din sa tulay na to ay halos 2 oras pang ating bubuuin bago natin marating ang dulo ng aking biyahe. Nandito na pala tayo sa dulo ng tulay. Sa loob ng 25 oras kalsada, sa wakas, nandito na rin tayo sa isla ng Leyte. Muli, maligayang pagdating sa Tacloban City. At sa wakas, paglipas ng halos 26 na oras sa kalsada, finally, nakarating din tayo sa ating destinasyon. Subali 2,400 pesos pa lang naubos ko gas from Quezon City to Ormoc City. Then yung bayad natin sa barko na 1,350. Yun po yung nagastos natin sa isang way. Ito pala yung naging biyahe natin last week of March 2026. See you again next ride. Bye-bye!